breaking news tayo. Okay? Breaking news! Ang PIDEA, mga kababayan, nakatanggap tayo sa ating puting ahas. Grabe, sabay-sabay pong dumating ang ating impormasyon mula sa Senado. Nakakaloka, kahit ako naloka ako mga hitad. From the Office of the President, actually sa office ng Malacanang Records. Okay? Ano ang nahagap nating balita na hindi nyo maririnig sa mainstream media? Mga kababayan, ikaw Lason at ikaw Puting, kayo lahat, Abalos, okay? Maghamunan tayo. Total mayayabang kayo mga jutang ginemes kayo. Napag-alaman natin na natanggap na po ng PIDEA ng opisina ni Lazo noong April 7 ang letter ng PIDEA agent na kung saan mangre-raid sana doon sa 46C kung nasaan si Bongnet at si Terry doon sa Rockwell. Alright? Di ba ang sabi ni Lasso, ang sabi ng Malacanang, ang ating dokumento na ipinakita sa inyo ay AI generated. Okay? At gusto pa nga ng patay gutom na Kiss Us kay Lisa ay pakasuhan daw si Marlica dahil naglabas ng AI generated. Then kagabi, sa maihakbang ng maisog, nagsalita ang Pangulong Duterte na what? Nakita niyo yung dokumento na yan. At una ko ang pinasabog dyan, the reason why hindi na karay-karay yan si Marcos Jr. Balikan muna natin noong 2022 para maalala ninyo. Di ba nung eleksyon, sinasabi ni Pangulong Duterte na may isang presidensyable na sumisinghot. Alright? At sinabi niya, nandoon nga yan sa listahan ng Polvoron nung siya ay presidente. Mayor pa actually. Ang sinabi niya, nakita niya yan. At napag-alaman ko sa ating source din na si Senator Amy ay nagmakaawa at lumuhod sa gobyerno ng Pangulong Duterte na wag nang pangalanan ang kanyang kapatid kasi nakaraan naman na yun. Kasi nga, di ba, 2012, pero lingid sa kaalaman natin ay patuloy palang pagpupulburon test. Now, balik tayo dito sa dokumentong operation. Pre-op. Okay? Pre-op at yung authority to operate. Hinahamon-hamon kita, Lazo. Ngayon, nagyabang-yabang kayo dyan na may nahuli kayong 13 billion na shabu-shabu. Mamaya pupunta ako dyan. Nagyayabang kayo pero hindi nyo makaray-karay kung sinong may-ari. I'll talk about that later. So mga kababayan, breaking news na tinanggap na o na-receive na ang dokumento ng office ng presidenteng Puting ninyo. Again, nilista ko dito dahil ito ang sabi sa akin ng Puting Ahas. April 8, received ng Malacanang Records. Okay? Ayon sa ating Puting Ahas sa Senado, na-receive din ang dokumento, ang sulat ni agent noong April 8 at ang PIDEA April 8. Diba? Nung una natin nilabas ang dokumento, sabi ni Lazo AI generated. So para magkaalaman tayo, Lazon at Kuting Jr., presidential communications na nagpapakalat ng fake news. Bakit? Kayo mainstream media na alam kong kayo ay mga walang betlo, walang paninindigan o may mga personal lang ang mga eksena ninyo. I challenge all of you. Ano ang challenge? Presidential communications, ikaw, Jotok, Buangkang, lahat kayo mga jutang ginemes kayo, bakit hindi kayo mag-release ng statement na ang opisina ni Kuting ay natanggap niya na ang sulat ng agent? Okay? Na sinasabi niya dito, ito yung nilabas ko mga palangga. Remember that? Ang sabi ni agent, Dear Undersecretary Lazo, greetings, di ba?
The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some, di ba? Kasi dinebunk agad ni Lasso at ng Malacanang, tinawagan si Tribune, natanggalin nyo yan kasi AI generated yan. Pero ngayon, di ba, ikaw Lasso, dahil na sumulat itong agent sa kanila, noong April 7 of 2024, actually na-receive ng PIDEA right away yung sulat. The data na pinorward sa kanila, itong letter ng agent na to, na-receive nila. O, tuloy ko lang yung pagbasa. By a certain Maharlika, sana yon, a political blogger, which this agency immediately debunks. Dinibunk kaagad na AI-generated na mga yawa. Some of my former PIDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the RONCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Kasi hindi ko naman kilala itong taong ito. Okay? Meron lang kasing may hawak nitong pinakita nating dokumento na nag-leak na ito sa pangkalawakan. Di ba? Parang si Scheider lang. So ngayon, sa sobrang kabubuhan at kasinungalingan ni Lasso at ng Presidential Communications, gusto nilang palabasin akong fake news. Pero sila ang fake news dahil sumulat na mismo ang investigating agent sa kanila at na-receive nila na pinatotohanan ni agent na siya ang naka-undersigned at siya talaga ang dapat magre-raid kay Marcos Jr. at kay Terry doon sa 46C sa condominium sa Rockwell para sanang nagkaalaman na at na-check yung mga residue ng favorite ni Kuting na pulburon. So it just so happened na nung time na yon, ng panahon ni Noynoy ay mag-lawfare o magkasama sa mag-partner si Ochoa sa law office ni Liza. Kaya nga most Marcos, Ochoa, Serapio Tan. So sino-sinong kasabwat doon ni Ochoa? Si Serapio, si Tan, si Marcos o si Liza Marcos. So ngayon mga kababayan, kailangan niyong malaman bakit wala ngayong press release ang Malacanang kung sila ay para sa katotohanan, para talaga malaman na si Maharlika ay nagsasabi ng katotohanan, jutang ginemes ninyo, ilabas na ninyo sa media na natanggap niyo ang sulat. And I challenge Senator Bato. Senator Ronald Bato, kayo na lang po ang pag-asa namin dyan kasi kayo ang chairman ng committee sa Pulburon. So para makagawa po kayo ng tama at para kayo bumango sa taong bayan, which we are willing to embrace you, ganon no? Sa ngalan ng katotohanan, na-receive nyo na rin. Kasi may nag-message nga sa akin, di ba, doon, ang sinabi mo, General, Senator Bato, basahin ko lang, may nag-message sa akin, this is signal, I know, wait. Okay, tingnan ko basahin ko lang, Senator Bato, ang iyong mensahe. Ang mensahe ng mga pulburonik na si Kuting-Kuting. Kasi yung mensahe sa akin ni Palangga. Nawala na yon. Nag-comment kasi doon si Senator Bato doon sa PIDEA, tingi. Di ba? Tingi. Saan na ba yun? Aba kasi. Okay. Saan na may mga mensahe dito? Okay. Dami kong messages. Di ko na alam kung siya mga puting ahas. But anyway, di ko na makita. Okay. Senator Bato, I hope, I know legit yung comment mo doon na sinabi mo, I think that was last week,
na sinabi mo na hindi pa nakakarating sa'yo yung letter na binasa ko kanina. Ituloy nga natin tong letter. Sabi dito sa second paragraph, concerning the classified information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Soriano and politician Bongbong Marcos and others. It is common knowledge at the agency's compound that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012 at the IIS. Alright, office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PDEA Manual of Operations before the conduct of any anti-drug cooperation. Para nagkukwento lang ako ng storybook. Storybook tayo. Unfortunately, the then Deputy Director General for Operations halted that supposed planned anti-drug operation of unknown reasons. So tama ang ating impormasyon na may nag-stop ba, may pumigil. Following the guidelines and document security, all the acquired classified documents were securely placed in folder with the blue cover sheet, confidential drugs inside the suspected high-end condo unit at the sworn statements given by the CI or the confidential informant, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the IIS together with the pre-ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously, spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Please spare me from this mess. During the late President Aquino's administration, I suffered deeply from this agency's former crooked chief. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost attention. Thank you and God bless. CC, Office of the President, Senate on Public Order and Dangerous Drugs, and House Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Hindi pa ako naka-receive ng information coming from the Congress. Mabagal kasi yung puting asa dito sa Congress. But ganun pa man, mga kababayan, natanggap na ng Office of the President pero bingi-bingihan sila. Ikaw, Lasso, natanggap mo na. At ang balita ko, pinagmi-meeting mo yung mga agent. Tamang duda ka na naman, tamang hinala ka na naman, naaning ka na naman, at pinagdududahan mo na naman yung mga tao dyan sa PDEA. The reason na lumalabas itong mga dokumentong ito, kasi sukang-suka na sa'yo ang mga PDEA agents dyan. Lahat dyan, kung sino pa man dyan, sa ginagawa mong kababuyan sa ahensya ng PDEA. And you, Senator Bato, ulit-ulitin ko, since nag-comment po kayo sa comment section na hindi pa nakakarating sa inyo ang sulat, ngayon gawin niyo po yung trabaho niyo. Ipa-check ninyo sa inyong opisina dahil nandiyan na. Since sa batas, based nga doon sa IRR, na explanation ni Attorney Glenn Chong, na kapag kayo ay nakatanggap ng reklamo ng mga taong bayan, required kayong sagutin within 15 working days. So, tignan natin ang kalendaryo. Senator Bato, kung natanggap mo ng April 8 at ang Office of the President, well, definitely wala tayong aasahan sa Office of the Kuting. Wala po tayong aasahan sa Office ng PDEA. Ang meron lang tayong aasahan at ipipressure natin ng bonggang-bongga since nag-comment si Senator Bato sa ating Facebook page, I challenge you. Senator Bato, dumating na po April 8, so 9 is holiday, so that's 8, di ba? 1 working day yan. 8, 10, 11, 12, okay? Ang Saturday, Sunday, di kasama.
So, 15. So, 5 days. Okay, 15. 15 na, di ba? Linggo na, Monday na ngayon sa Pilipinas. So, meron tayong 8. Tama ba? Okay, 5 days. So, meron pa tayong 10 araw. So, wag nyo nang paabutin, Senator Bato, ang pang 15th day. Since nag-comment ka naman ng bonggang-bongga, baka naman, pwede mo nang ipacheck ngayon. Kung wala ka sa opisina, pwede mo naman itawag sa iyong mga staff dyan na, hey, si Maharlika, yung nga bells, nagbratatatatat na naman. Kasi nakarating to sa akin, tandaan ninyo, ang mga puting aas, kumadami yan. Meron sa opisina ni Kuting, sa opisina mo Lasso, at sa opisina mo, Senator Bato. So please do the right thing. Okay, do the right thing since kinonfirm naman na ito kagabi ni Pangulong Duterte at magkaalyado naman kayo ni Pangulong Duterte sa ngalan ng bayan kasi wala na po kaming parang hopeless na kami, Senator Bato Wala na kakampi ang taong bayan. And we're looking forward, nakakampi namin kayo. Wala po kaming aasahan sa PIDEA. Wala rin kaming aasahan kay Kuting. Nandiyan na pag dinedman nyo to, ang pulburon letter nitong agent, mati-checkmate kayo dito. Madadama kayo o checkmate ko kayo lahat. Kung alam nyo ang ibig ko sabihin. Hindi mo pwedeng i-deny to, Lazo. Although sinungaling kayong lahat dyan sa mga kampo ni Kuting. Pakuso ko yung sampalin ng ebidensya. Pero mga palangga, hold your breath. Kasi hindi lahat ng mahawak ni Maharlika ay pwede nating ipakita. Merong proper forum. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na sign po yung mga letters na pinakita ko sa inyo. Yun po ay legit. Yun pa ay katotohanan. Hindi ko itataya ang aking alindog dito ng what? Okay, gusto mo malaman? Ito pala, gusto nyo malaman mga kababayan? Ayan, no, natanggap na ni Kuting, Office of the President. Okay, pangalanan natin kung sino ang na-receive nila April 8. Maria Cristina Falls ang pangalan, si Maria Cristina Falls. Okay, si Maria Cristina, yung Falls invento lang yun, ha? Basta a certain Maria Cristina Falls ang pumirma dito. Galing po ito sa, tataka kayo siguro, talaga itong Maharlikang ito, talaga daming ahas. Mga puting ahas. Sa mga kababayan, hindi ako mapapaya sa iyo dito. Hindi ko po itataya ang alindog ko kung wala tayong tangible evidence. Shout out kay Maria Cristina Falls na tinanggap, ganda pa ng dramatization, no? Na tinanggap niya ang letter ng PIDEA, former PIDEA agent na supposedly na magre-raid sa hideout o sa sesyon na pinagsisinghutan ni Marcos Jr. Huwag nyo kaming linlangin ngayon, although hindi pa napanood ang mahabang video dyan sa mga nahuli ninyo na pulburon, na shabu-shabu dyan sa Batangas. Huwag nyo kaming linlangin, PIDEA, hindi nyo yan operation. Sinabi mismo sa akin na mga taga-PIDEA na puting ahas, na nag-aanyong tao, na yung nahuli nyo dyan ngayon, na 5 hours ago, ibinalita ninyo, actually 2 days ago, binalita ninyo dyan sa Inquirer, worth 3.5 million. Okay, tapos ngayon, meron kayong balita 5 hours ago, siguro alam nyo nang expuso kayo, no? Mga kababayan, balik din tayo doon mamaya sa love letter na ito. Okay? May nahuli sila, may nahuli sila ngayon, ito galing ito sa ating agent. Gusto niyo pakita ko? Okay, PIDEA. Actually, love ko ang PIDEA Except lang sa mga jejemon. Mahal ko kayo dyan palangga kasi kayo ay nagiging tinig bulong para sa taong bayan. Ayan, akala mo, yan po ay shabu-shabu. Sinend sa akin ito. Okay? Actually, mga kababayan, 14 billion worth ito ng shabu-shabu na nahuli nila sa Batangas. Although, hindi ko pa napanood yung paliwanag nito ni Benor Avalos na bidabidahan. Okay? At gusto nilang sabihin na seryoso ang gobyerno ni Kuting
sa mga illegal na pulburon o shabu-shabu. Ngayon, mga palangga, dahil ayaw magpa-pulburon test ni Marcos Jr., pabida-bida sila dito sa eksena na may nahuli sila. Pero ang totoo, hindi nila to operation. Hindi nila to tinrabaho. Alam mo kung ano nangyari. Magulat nga naman kayo. Alam ng PNP, alam nyo Ben-Hur o Ben-Ar, whatever. Alam mo Lasso na hindi nyo to trabaho. Yung nahuli ninyo, okay, na sinasabi mong joint forces o joint efforts ng PNP, PIDEA at Chuchu, ito ay natsambahan nyo lang. Ayon sa ating puting ahas, shoutout sa mga puting ahas ko sa PIDEA Palangga, galingan nyo pa, huwag kayong magpahuli makagurgurin kayo nila. So, huwag kayong magpahuli kay Lasso na jejemonyo. Dahil mananaig ang boses ng bayan. Alam nyo na, nakarating na ang letter ng agent na dapat nanguhuli kay Kuting sa pulburon, huwag na tayong bibitaw. Okay, balikan ko to. Actually, mga kababayan, yung 14 worth, ang sabi nila 30-something billion, pero itong sabi sa atin ng ating puting ahas, worth 14 billion yung natsambahan ngayon na 5 hours ago, 6 hours ago dyan, na nahuling shabu-shabu, na favorite din ng mga polboronic. Ngayon, effortless yung pagkahuli ninyo. Kaya magtigil kayo sa inyo mga drama na joint. Mga sinungaling kayo mga putang ina ninyo. Tanginan to mga to. Talagang nililinang ang taong bayan. Buti na lang may pinanganak na maharlik ka. Buti na lang maraming pinanganak na puting ahas kaya nalaman ng taong bayan. Ang totoong kwento, basahin ko muna yung kasinungalingang kwento nila bago natin i-debunk. Okay? Sabi dito. Sabi na inquirer, sino ba naka-inquirer? Si Tambaloslos. Kanya yan Part owner dyan si Tambaloslos. Ito na, puro kasinungalingan. Basahin ko lang i-debunk natin. 5 hours ago. Para mas maganda magbasa ng balita, nagkakwento ka, parang storybook. In Lucena City, police foiled early Monday, April 15, the transit of more than 2 tons of shabu-shabu in Alitagtag, Batangas. In Alitagtag town in Batangas province, Interior and Local Government Secretary Benjamin Abeles Jr. said the seized shabu-shabu as an estimated value of more than 13.3 billion. This is the biggest drug bust in the history of the country. Julul. Bas ka pang nalalaman. Abeles told newsmen in impromptu press conference. Wow, impromptu, hindi daw naganda. Walang script. Kayo magtigil-tigil nga kayo media. Impromptu ang mga giatay. Sabi niya dito. Abeles told newsmen in impromptu press conference held along the highway in Barangay Pinagcrusan, where the illegal shabu-shabu were intercepted aboard a van around 8 a.m. The seizure of the illegal shabu-shabu eclipsed the confiscation of 1.89 tea-bags of shabu-shabu worth 11 billion in Infanta. Wait, is this the right balita? 5 hours ago. Bakit napunta? Ano pala ito? Related. Okay? The seizure of the illegal drugs eclipsed the confiscation 1,518 tea-bags shabu-shabu worth 11 billion in Infanta, Quezon in March 2022. Okay? Ito, iba pala balita to. Ito. Abeles said the driver of the van was arrested and was placed under police custody. The van was bound for Parañaque City when flagged down at a checkpoint in Pinagcrusan by local cops under Captain Luis De Luna Jr. Alitagtag Police Chief. Abeles hailed De Luna for successful intelligence-driven operation which resulted in the interception of the illegal shabu-shabu. The Police Region 4A, citing a report from Alitagtag Police, said team of local cops, bukal leche nung natin basahin yung Alitagtag. Okay? Okay. Pasinungalingan natin. Okay. So, itong nahuling ito sa Alitagtag, mga palangga, ay aksidente lamang.
Kasi, nung nag-checkpoint, ay medyo nagugulumihanan ang driver. So, parang guilty ang lolo mo, yung driver. Kaya naman, random check lang ito, hindi ito tinrabaho ng PIDEA or partnership ng PNP. Parang random truck lang na dumaan, checkpoint, anxious o nagulumihanan o vangag ng konti yung driver na, syempre, pag guilty ka, pag may dala kang mga pulburon or mga shab-shab, diba? Talagang kabahan ka. So ngayon, random check daw ito ng mga, itong truck na ito na nahulihan, na papunta sa Maynila. So dahil nabangag-bangag itong driver, diba? Nabangag-bangag, mana kay kuting, kaya ito na nga. Okay? Nahuli na. Ngayon, mga palangga, okay? Ano nangyari dito? Ang nangyari dito ay sinakyan na lang ni Benhur na kunyari ito ay what? Mga palangga, kunyari ay kanilang tinrabaho. So actually, tatlo yung truck na may bitbit. Hindi kaya kay Mark Anthony Sayero to na BFF ni Marcos Jr. na isinama niya sa New York? Baka kontrabando nila to. So actually, merong truck, tatlong truck ito, sabi ng ating ng PIDEA friendship natin. Yung dalawa nakalusot, mas malaki pa ang laman siguro nun. Yung dalawang truck na may daladalang shab-shab nakalusot. So isa lang ang kanilang na Julie. Ang kanilang na Julie Vega. Okay? Kasi nga, natsambahan lang nila. Okay? So yung sinasabi ni Abalos na ito ay tinrabaho ng PNP at PIDEA, wala silang participation dito. Pictorial lang ang ginawa nila. Kasi random ito. Mga kababayan. Alright? So, random ito. So, question. It's good na mayroong nahuli na may bitbit na shabu-shabu. Ang tanong, sino ang may-ari nito? Bakit walang mai-present sa media? Bakit hindi napakadali lang pitpitin ng itlog ng driver? When I say pitikin na ganun, sino may-ari niyan? Si Sayarot ba? O si Lisa? Transaction ba yan ni Lisa? O baka kay Kuting Jr. yan? Question, mga kababayan, bakit walang mai-present itong gobyerno kung sino ang may-ari ng kontrabandong ito? So, yun yung malaking katanungan. Hindi ako tututok dyan. Babalik tayo dito kay Pulboronic letter. Dito sa Pulburon letter na ito, mga kababayan, na sinasabi ko sa inyo na natanggap na ni Marcos Jr., natanggap na ng opisina niya, natanggap na ng opisina na itong letter ng agent. Ano pang inaantay mo? Senator Bato, ikaw na lang ang pag-asa ng bayan. Hindi ako magalit kasi talaga ang ebidensya, ang mga pangyayari ay umaayon na sa atin. Araw-araw na ako nagagalit. Ang mga ebidensya, ang mga sirkumstansya ay overwhelming. So, ang inaantay na lang natin, paki-message nga si Senator Bato. Mga kampon, mga kawal ni Maharlika, inuutusan ko kayo sa ngalan ng aking magic wand. Kailangan ninyong puntahan ang Facebook page ni Senator Bato. I-message ninyo, Bato, pick. Sabihin niyo, Senator Bato, nandyan na daw po yung letter ni agent na kung saan siya dapat ang huhuli kay Marcos Jr. na nagpupulburon. Comment nyo, Senator Bato, hindi po AI yung inilabas ni Maharlika. Kasi kinonfirm nga ni Pangulong Duterte yon at gusto na nga pong magpatawag at willing mag-testify si agent na imbestigahan siya, willing siyang harapin ang lahat ng mga katanungan sa Kongreso, Senado, kahit sa lahat ng opisina sa proper forum para buksan ang kwento noong 2012 na pinigil ni Lisa Tanas dahil sa kanyang koneksyon, sa kanyang partner, sa kanyang law firm na si Ochoa nung panahon ni Noynoy na hindi matuloy ang pag-raid sa Pulboronic activity ni Kuting. So, kung gagawin nyo, Senator Bato, Congress, kung sino pa, Google nga natin kung sino ang, Senator Bato, teka natin. Senator Bato, okay? Pulboron Committee, okay?
Tingnan natin. Polvoron Committee. Okay. Ngayon, ito. Introduced by, ito, nasa Senate tayo. Okay, ano to? 18 Congress pa ito, ah. Okay. Oh. An act, iba tong nakita ko. Tingnan natin. Senator De La Rosa, Senate of the Philippines. Tingnan natin kung sino itong mga boljakin natin, ha? Boljakin natin ng bonggang-bongga, 19th Congress. Ano yung mga committee hinawakan ng lolo nyo? Senator Bato, Okay, tingnan natin mga palangga. Committee on Chuba-Chuba-Chuchu Pulburon. Hanap tayo. Okay, tanda po. Okay. Pulburon, hinahanap ko lang yung pulburon. Asan yung pulburon? Bakit nakatago yata yung pulburon? Okay, tignan natin. Pulburon, ba't di ko makita? Committee 41. Okay, government, games and amusement. Okay, health, national defense security. Ito, public order, number 28. Public order and, tama, and dangerous pulburon. Senator Bato de la Rosa. Okay? Ikaw ang chairperson. Ngayon, sino ang iyong mga tao under you? Okay. Anyway, huwag natin basahin. Ay, baka maantala kayo. Sayang naman yung excitement natin. Basta, okay. I-message yung Senator Bato ngayon. Ngayon na mga palangga. Nasabihin nyo, uy, imbestigahan nyo na, nandyan na yung sulat ni agent. Kailangan malaman ng taong bayan na nasa inyo na. Hindi po pwede magsinungaling ang Office of the President. Hindi pwede magsinungaling si Lasso na sasabihin niyang AI ito. Ipupusta ko sa inyo ang alindog ko. Kung sino gustong tumaya sa alindog ko? Game? Sino ang gustong tumaya sa alindog ni Maharlika? Okay? At Committee on Dangerous Pulburon. Yes. Sulat nyo nga dyan. Isulat nyo yung mga, members ng Committee on Dangerous Pulburon. Okay? Sulat nyo dyan para mabasa ko. Para magdaldal na lang ako. Tulungan nyo naman ako palangga. Sila ang tataya daw sa alindog ko. Sulat nyo yan. So ngayon, actually hawak ko ng ebidensya. Hindi lang akong pwede ipakita eh. Kasi syempre kailangan natin ng protektahan ng mga bagay-bagay. Right? Kaya naasar ko na lang sila. Makasar na lang tayo sa PDEA. Galit na galit yung mga yan eh. PDEA, hoy Lasso. Huwag ka magsinungaling dito. Ilabas mo ang sulat. Pati isap ipatawag sa extraction. Yes, dapat ipatawag lahat yan. Okay? Pero dito muna tayo pumukus kay Pulburon. Kasi gusto kong sabihin sa inyo, mga kababayan, ulit-ulitin ko, at i-echo nyo ito nga kasi ining laban natin, pangapalangga, hindi ko laban lang ito. Laban ito sa kinabukasan ninyo, kinabukasan ng mga apo ninyo, na ngayon ay lumalaganap ang mga pulburon. Ngayon may nahuli dyan, baka i-recycle na naman ng mga hitad na mga yan, kasi nga, wala namang nahuling sino ang may-ari ng worth 14 billion na yan, almost 14 billion. Maniwala ba kayo na hindi malocate kung sino yan, may nahuling truck? Random yun eh. Naswertehan lang nila. Oh, kaya nga sabi ko si Sayaron, si Lisa ba ang may-ari ng Epectus? Na kunyari, sige, kasi ang ingay ng mga maisog baka pumunta sila ng Maynila, baka wakasan na si Kuting, o kunyari palabasin natin na seryoso ang gobyerno ni Kuting na manghuli ng pulburon. Kung seryoso kayo, ngayon ipatawag nyo na si agent na willing mag-testify sa Congress. Kaya Senator Bato, pick. Hindi na natin kailangan magbato-bato, pick. Now na. Kasi tututukan ko po kayo. Ito pong magic wand na to ngayon, mabait to sa inyo. Senator Bato, mabait to sa inyong magic wand, okay? Hindi ko to bibiglain. Kasi I'm hoping talaga, but seriously speaking, I'm hoping na gawin niyo po yung tama. Kasi kayo yung chairman. Sana hindi kayo magpapa-impluensya kay Marcos Jr. o kay Lisa. Sana po wag kayong pumayag na i-bribe kayo. Kasi pag bin-bribe kayo, sino nakakampi namin? At ito pala ang challenge ko.
No, hindi ka pwede makawala dito, Senator Bato, kasi ganito yan. Ang tanong, kung April 8 mo natanggap, so you have 5 days, bigyan pa kita ng 10 days. Kasi syempre, busy kayo, diba? Kailangan 15 days, sagutin nyo, 15 working days. So, teka, bilangin natin na, tandaan nyo, magtulungan tayo. Right? Tignan ko to. And date, calendar tayo. So, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ako, mahaba-haba pang biyahe natin. Okay? So, March 29, Monday. March 29, Monday, last day yon na dapat sagutin ng gobyerno, ng PIDEA, ng Office of the President, ang letter ni agent. But sabi ko nga, wala na po tayong aasahan sa PIDEA, wala rin na tayong aasahan kay Kuting. Siyang involved dito ng pulburon, alam nga naman sasagot to, ayaw nga magpa-drug test eh. Ayaw nga mag-pulburon test, expect pa kayo na sasagot siya. So ang pag-asa na lang natin dito, si Senator Bato. Senator Bato, kailangan nasa limelight ka ngayon. Kailangan mo rin to. Mga kababayan, sa lahat ng mga palangga ko, bigyan natin siya ng hindi natin siya bigyan. Ito yung nakasaad sa batas na dapat sagutin nila within 15 working days, which is April 29 ang huling araw. Pero kung ikaw, kasi suppose maririnig mo to, ngayong araw, hindi pwedeng ma-miss mo to ang problema, atong pulburon letter na ito. So, but if you are really para sa mawakasan na itong pulburonic issue ni Kuting o mawakasan na ang sinasabi ng PIDEA na AI generated daw ito, please, itayo mo. Itayo nyo po yung balls. Itayo nyo ang bayan. Paano mo itatayo ang bayan? I challenge you, maglabas ka ng statement. Within 1 week. Ayoko naman masyado akong demanding. Kasi I know you're busy, Maglabas po kayo, Senator Bato, ng statement na natanggap nyo na ang letter ng agent. Ngayon, bibigyan ko pa rin kayo ng partidang laban. Okay lang, sige, busy kayo ngayon, o next week, okay? I'm giving you hanggang April 29. Kasi yun yung last day ng 15 working days. Pero, bubodyakin kayo ng aking mga palangga. Yeah, April 29. Tama ba? Ano pinagsasabi ko? March? O April 29. Besang bangag na Pag inaanto ka, bangag-bangag ka rin, di ba? Nakatutok pa tayo dun sa maisip kagabi. So, kulang talaga ako sa tulog. But again, I'm trying na maging sane ako kaysa naman maging bangag ako katulad ni Kuting. Right? So good mga kapatid. Hindi natin awayan si Senator Bato. Mag-comment na kayo na imbestigahan niya na to. We demand proper investigation.